Nakakalula ang posibleng taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng oil industry sources, mahigit 15 pesos ang imamahal ng kada litro sa diesel, habang lagpas 7 pesos naman ang sa kada litro ng gasolina. Epekto pa rin yan ng gulo sa Middle East. Pero hindi pa naman daw pinal ang taas presyong iyan. Gayunpaman, sabi ng Energy Department, may kalakihan ang susunod na oil price hike. Ang konsuelo, hindi raw yan magiging isang bagsakan. At yan po ang tinutukan ni Joseph Morong. Ihanda na ang inyong mga bulsa dahil ayon sa oil industry sources na nakausap ng GMA Integrated News, lampas 15 pesos kada litro ng diesel at lagpas 7 pesos naman sa kada litro ng gasolina ang pwede maging taas presyo sa susunod na linggo. Base raw yan sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, kaya posibleng hindi pa yan ang final na adjustment. Ayon sa oil industry sources, yan ay dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa giyera sa pagitan ng Amerika at Israel kontra Iran. Kahapon nasa $145 na ang kada bariles ng diesel at aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Nakabantay ngayon ang Department of Energy sa presyuhan ng krudo sa world market. Bagaman tumanggi muna ito na magbigay ng tansya kung magkano ang itataas ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ang MAPSO, tuloy-tuloy yan. Medyo may kataasan pero again, hindi ho yan ang inaasahan natin. Natatama sa atin dito sa pump price. So, hintayin na lang talaga ang end of this week or Monday to be precise, no? For implementation on Tuesday. Para sa Tuesday. Mahirap po mag-preempt tayo ngayon, malalabas sa media, matataranta ang tao. Okay. At the minimum gusto natin hindi makamitigate tayo sa price increase. Pagsisiguro ng pamahalaan, hindi naman daw isang bagsakan ang mararanasang taas presyo sa produktong petrolyo ng mga motorista kahit pa tumaas ang presyo niyan sa world market. May iba't iba rin na ayuda ang nakahanda ang pamahalaan. May consideration pa yan na pinag-uusapan with the oil company na pwede pang mag-implement ng staggered price increases. At the same time, marami pang iba like fuel discount. Okay. Ilalabas din ho natin yan. So, marami hong factor na pwedeng mapag-usapan dyan. At maganda lang buuhin natin yung lahat ng strategies sa ilalabas para kumalma naman ang ating mga kababayan dyan. Ang Senado at Kamara gusto nang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax o buwis na ipinapataw sa mga produktong petrolyo para mabawasan kahit papaano ang presyo nito. Sa kasalukuyan, nasa 10 piso kada litro ang ipinapataw na excise tax sa premium at unleaded gasoline habang nasa 6 pesos naman sa diesel. Sa panukalang batas sa Senador Bam Aquino, bibigyang kapangyarihan ng Pangulo sa rekomendasyon ng Finance Secretary na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency o kailangan sa interes ng publiko. Pero babawiin agad ito kapag bumalik na sa dati ang sitwasyon. Sa bersyon naman ni Senador Joel Villanueva, maaaring suspindihin o bawasan ng Pangulong excise tax kapag tumuntong o lumampas sa $80 ang kada bariles ng krudo. Naghain na rin ng kaparehong panukalang batas si Marikina Representative Miro Kimbo. Sa panukalang joint resolution naman ni Navotas Representative Toby Chanco, value-added tax o VAT naman sa mga produktong petrolyo ang gusto niyang bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.